Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Magandang umaga ho sa ating mga listeners at viewers. Makakasama niyo naman po ako sa isang oras na talakayan tungkol sa usapin o programang pangkalusugan. Ang huling linggo ho ng Abril ay World Immunization Week. Pero dahil 2 beses lang ho tayo sa isang buwan nagkikita, napag-isipan ho namin na agahan na natin itong pag-usapan ang topic nitong immunization. Atin hong aalamin ngayon ang kahalagahan ng pagpapabakuna, lalo na po para sa mga sanggol, bata, senior citizens at mga vulnerable na population. Makakasama po natin ang makakapanayam ngayon si Dr. Annalyn Yan Reyes. Isa ho siyang Pediatric Infectious Diseases Specialist. Professor din ho siya sa Faculty of Medicine and Surgery ng University of Santo Tomas. At siya ho ang Lead of External Affairs Team ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Good morning, ma'am. Good morning, Doktora. Good morning, Dr. Ruby. I'm so glad to meet you again. And good morning to our televiewers. Ayan, oo nga. Ito na naman tayo. Pag-uusapan na naman natin kung saan kayo talagang totoong eksperto. Malimit ho natin naririnig, no, na ito nga, okay, immunization, National Immunization Day or Immunization Week, or kailangan nating i-celebrate to. Ano ho ba pala ibig sabihin ng immunization at bakit kailangan ho nating idaos itong World Immunization Week? Okay. So immunization actually is the process to make a person resistant to a disease. So almost nagiging synonymous na siya sa vaccination. Pero yung vaccination is the act of giving the vaccine itself. So yung immunization naman is the act of yung body mo nagpo-produce ng mga immune reaction or nagpo-produce siya ng soldiers of the body to prevent the diseases. So in other words, yung vaccine ay isang antigen. Antigen ay parang foreign body na
i-inject sa tao. So vaccination ang tawag doon. Tapos yung tao nagpo-produce ng mga immune cells or WBCs or immune cells para magkaroon tayo ng soldiers of the body to prevent that infection. Like for example, chickenpox. So kumukuha yung mga scientists na mga small killed chickenpox na ilalagay sa arms ng tao. So paglagay noon, antigen ang tawag noon. Tapos yung body mo nagpo-produce ng antibodies. So yun yung process ng immunization. So once ma-expose ka sa person na may chickenpox, hindi ka na magkakaroon ng chickenpox. Or kung magkakaroon man yung ibang tao na nabakunahan, konting-konti lang or not at all. Like for example, yung husband ko, medyo 60 plus na siya, nabakunahan siya ng chickenpox, never talaga siya nagkaroon. Marami mga tao na kilala ko na especially na mga anak ko, hindi talaga nagkaroon ng chickenpox dahil nabakunahan sila. So ang World Immunization Week is April 24 to 30. So sinicelebrate po yon to give importance of the vaccination and so that we can also reach to the communities, so para ma-highlight din yung vaccination at saka to build vaccine confidence among persons. Because vaccination is already very long, so it was started a long time ago, 1796, Dr. Edward Jenner first started the first vaccine. So unang vaccine noon is smallpox vaccine. So during that time, ang dami-daming namamatay sa smallpox, para siyang chickenpox na maraming namamatay, tapos ang nagka-outbreak sa other countries. So nung 1796 or almost 1800, nung na-discover ni Dr. Edward Jenner yung smallpox vaccine, halos na-eliminate. So eventually by 1980, totally eliminated ang smallpox in the whole world. So yun sana ang goal na kung magpapavaccinate sana yung lahat ng tao, sana ma-eliminate yung vaccine preventable disease in the world like what happened to the smallpox vaccine. Tama, no? Tama nga dapat sana ma-prevent kasi kung preventable naman talaga ng mga bakuna. Now, ayon sa World Health Organization, ang tema po ng World Immunization Week is for every generation vaccines work. Ano po ang ibig sabihin nito? Okay. So, naging concept kasi ng mga tao dati na bata lang yung binabakunuhan. So, ibig sabihin, mula infancy hanggang childhood, hanggang toddler, hanggang pregnant, even adult, even the old age, bibigyan ng vaccine. So, in all generations, lahat tayo magpapabakuna, particularly the flu vaccine. Kasi meron tayong tinatawag na impending flu outbreak, or actually yung ibang countries may mga flu outbreaks na sila. So, lahat po ng age group yon bibigyan. So, hindi lang yung bata, but lahat ng generation, lahat ng age groups, nangangailangan din ng vaccine. Oo nga po. Now, pero meron po bang certain or particular po na population, age group, or sex na mas nangangailangan ho ng pagpapabakuna or pantay naman po sa lahat? So, meron talagang mas nangangailangan. Kaya nga sa totoo lang, yung mga bata, kasi nga naive yung kanyang immune system, so hindi pa sila na-expose. Like for example, hindi pa sila na-expose ng tigdas or hindi pa sila na-expose ng bulutong. Mas nangangailangan talaga yung mga bata din. So, kaya meron tayong mga free vaccine sa health center. Tsaka yung mga bata, yung mga pinakamaraming vaccines na allocated. Tapos aside from that, yung mga old age din, kasi pagdating mo ng old age, meron tayong senescence, humihina na yung immune system nila. So may mga vaccines din na para sa old age, like for example, the pneumonia vaccine. So binibigay yun sa mga senior citizen natin, kasi nga nangangailangan na rin sila nun dahil humihina na rin yung immune system nila. Meron din mga para sa pregnant women na tetanus vaccine kasi pag nanganganak sila, ganun din. So, may mga specific vaccines din para sa lahat na mga special age groups at saka sa special people. Ayan, okay. Now, siguro simulan natin, of course, como pediatrician po tayo. Ano po usually yung mga immunization na kailangan pong ma-promote para dito po sa ating mga kabataan? Yun. So, umpisahan natin sa libre sa health centers natin. So, pag makita natin, meron tayong National Immunization Program. So, yung National Immunization Program natin sa
libre to sa health center. Una, pagkapanganak na pagkapanganak, bibigyan natin ng BCG vaccine. Free din to sa lahat ng hospitals at saka free din sa PhilHealth. Tapos yung pangalawa, aside from the BCG vaccine, bibigyan din natin sila ng hepatitis B vaccine. So, puro pareho itong dalawa at birth. Pagkatapos nito, 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, libre na naman to. Meron tayong tinatawag na Penta vaccine. Yung Penta is may Hepa B, Hib, Haemophilus influenza B, prevention ng ubo, ay may mga pneumonia, otitis media, Hib, tapos meron siyang Hepa B, meron siyang diphtheria, pertussis, tetanus. Diphtheria, pertussis, tetanus, Hib, at saka hepatitis B. So libre din yon. Binibigay yon ng 6, 10 at saka 14 weeks. Libre yon. Pagkatapos nun, hindi lang siya natatapos at 1 year old, may booster pa ng 1 year and 6 months at saka 4 years old. Pero yung 6, 10 and 14 weeks, libre po yon sa health center natin. So pagdating ng 6 months, pwede na natin i-avail ang flu vaccination. So napakadaming may sakit ng flu ngayon. Usually, punong-puno ang yung clinic ko na napakadami. Puro flu ang sakit. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso. At saka ang bilis manghawa. Even in other countries, di ba, mga Asian countries, nagre-report din sila na napakadaming Japan, Hong Kong, napakaraming may flu. So mabilis siyang mahawa, pero preventable siya. Ang problem lang is hindi siya kasama sa National Immunization Program. So pwede kayong mag-avail sa pediatrician niyo or sa family medicine specialist. So 6 months binibigay yung flu. So isa pang libre sa health center natin ay measles. So in a regular case, 9 months siya binibigay. Actually, yun yung problema ngayon eh. Libre na nga yung measles vaccine, pero napakadaming patients na may measles, na may tigdas ngayon. So, na more than 100 na yung merong may tigdas, libre naman sana yung bakuna. Kung mabakunahan sana at 9 months old, starting 9 months old, libre. At saka, ang problema sa measles, di ba nagkaroon tayo ng outbreak noong 2019, nung more than 50,000 yung nagkaroon. Ang pinaka-complication nun na tinatawag na subacute sclerosing panencephalitis, may mga patients na kaming ganyan ngayon. Yung subacute sclerosing panencephalitis, parang long-term complication siya ng tigdas. Usually yung mga nagkatigdas noong